Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mas umaatake. Imposibleng maging pusa o aso kung gusto mong sumali sa kanilang organisasyon. Ang Yetian City ay umaasa sa walang kapantay na kayamanan, na nagbibigay sa kanila ng maraming pondo at buwis. Tungkol sa Chanmo Castle, ito ay mas malayo kaysa sa Yetian City, at ito ay malayo pa rin. Ano ang pinagkakatiwalaan nito? Umaasa ito sa impregnability ng Chanmo Bao at sa sobrang lakas ng counterattack na dala sa depensa. Marami sa mga nasasakupan ng matanda ang mas nakakaalam sa puntong ito kaysa sa nakatatanda, dahil sila talaga ang mga taong may pinakamaraming pakikipag-ugnayan sa kastilyo ng demonyo sa langit. Multo 7. Umiiral. Mahinang tawag ng matanda, at lumabas ang isang subordinate na nagngangalang Guichi. Bilang espesyal na sugo ng kastilyo ng Chanmo, dapat mong malaman ang higit patungkol sa pagbuo ng kastilyo ng Chanmo, tama ba? Bahagyang tumango si Ghost 7, marami siyang kontak kay Angelica sa normal na panahon, minsan kapag lasing si Angelica, paminsan-minsan ay ipinagyayabang ng kanyang walang malasakit na personalidad ang kakaibang hanay ng Chanmo Castle. Sa makatuwid, para sa pag-unawa sa lugar na ito, ang Ghost Chi ay talagang higit na nakakaalam kaysa sa mga ordinaryong tao. Narinig ko mula sa Dangwei na ang pagbuo ng kastilyo ng demonyo ay ibinibigay ng enerhiya ng buong lungsod, kaya maaari nitong itaas ang antas ng pagkakabuo sa isang lubhang nakakatakot na antas, maaari nitong makuha ang lahat ng porma sayon sa hindi nakikita, lahat ng bagay tungkol sa mga tao. This ensures that the formation is impenetrable. But at the same time, it also gives the formation enough ability to defend the defense and hide killer moves. Ang kuta ng Chanmo ay isang lungsod lamang, ngunit alam ng lahat na bilang ating puwersa sa hangganan, ang kuta ng Chanmo ay talagang hindi ganoon kalakas, ngunit ang kuta ng Chanmo ay maaaring maging isang sementeryo para sa mga master sa kapaligirang ito, na umaasa sa hanay. Hindi nagsalita ang matanda, at saglit na abala. Ibig sabihin, ang taliba ay maaaring nasa malaking panganib. Ang kinasusuklaman ay baka wala man lang panlaban ang taliba, dahil ngayon lang sila nag-react. Kung ang Yetian City ay talagang protektado ng pagbuo ng Chanmo Castle, kung gayon ang ating mga tao, ang subordinate Geeky ay tumingin din sa Yetian City na may matinding pag-aalala. Imposibleng maipasa ng Chanmo Castle ang formation sa isang outsider, ito ang sikreto nila, paano nila ito ibibigay sa iba kung gusto nila. Tsaka di ba nagyabang ka bago maging pagong? Sabi niya kahit gusto mong ipasa sa iba, imposibleng matutunan ito ng iba. Wala pang kalahating buwan si Han Sanchen mula sa pagbagsak sa kuta ng demonyo, kahit na sinamantala niya ito at pilitin ang kastilyo ng demonyo na ibigay ang porma sayon, imposibleng makabisado niya ang porma sayon sa napakaikling panahon, bar. Tanong ng lahat, ngunit sa sandaling ito'y bumukas ang bibig ng matanda, ngunit naisip mo na ba ito? Kahit na mayroon kang sapat na mga dahilan sa pagdududa, ang mga katotohanang nasa harap mo ay higit na malinaw. Maliban sa tulong ng kakaibang pagkakabuo ng Chanmo Bao, hindi magagawa niyong Tianqing ngayong gabi, paanong malalabanan ang pinagsama-samang lakas ng 10,000 ng ating hukbo. Sa mga salitang iyon ay tumahimik ang lahat ng nagdududa. Tama, kung hindi dahil sa kakaibang hanay ng kuta ng demonyo, paano natin ipapaliwanag ang sitwasyon sa ating harapan? Pwede ba, kakaiba ba talaga ang hanay ng kuta ng demonyo? Kung ganun, anong klaseng Hansa Genius? Paano niya natutunan ang ganitong komplikadong immortal na porma sayon sa ganoong kaikling panahon? I can hear Dangwei bragging about it before, ilang henerasyon ng pamilya ni Dangwei ang nag-aral sa pagbuo na ito,
Ngunit hindi nila makuha ang asensya, pati ang ama ni Danwei ay nagturo ng Danwei sa kanyang sarili, at ito ay tumagal ng mahabang panahon upang linangin ang Danwei. This is Han Sanchen, so but in a short time, tao ba siya? Bahagyang naningkit ang mga mata ng matanda, kapag kaaway natin ang taong ito, talagang mabigat ang problema natin, ngayong nadiskubre namin ito ng maaga, napakahirap niyang pakitunguhan, given time, anong klaseng tao kaya siya lalaki? Monster. I am afraid that I dare not think about it, dahil habang nag-iisip siya ng kaunti, isang sagot na malapit ng malagutan ng hininga ay lilito sa kanyang isipan. Malamang siya ang nagpabagsak sa kanila. At halos sa sandaling ito, ang lungsod ng Yetian, na sinalakay, ay biglang tumahimik. Medyo nakakasakal ang katahimikan. At halos kasabay nito, isang nakakatakot na eksena ang nangyari. Sa susunod na segundo, biglang nagliwanag ang takip ng enerhiya sa Telang Yetian City, at ang malakas na liwanag ay sumabog palabas na parang backlash. Hindi inaasahan ng grupo ng mga taong lumilipad sa langit na mangyayari ito, nagkaroon ng pagsabog, at lahat ng walang depensa ay natambas sa lugar, para itong lamok na lumilipad sa himpapawid ay naklik at nawalan ng mga pakpak, sa pangkalahatan, lumapag ito na parang ulan. Bagamat ang malakas na pagsabog ay hindi naging dahilan upang makagawa ng anumang malalaking pagkakamali ang mga tropa ng pagtatanggol sa lupa, ang napakalakas na pagsabog ay nagpalikas pa rin sa mga tao ng hindi namamalayan. Nang sila ay bumalik sa kanilang katinoan at muling tumangala sa langit, nakita nila ang mga bangkay ng sarili nilang mga kawal na bumabagsak na parang ulan, at sila ay natigilan saglit. Ang aking mga tao. Paano nangyari ito? Damn, fuck, paano nawala ang mga tao natin? 40,000 kabayo, fuck me. Mabangis ang mukha ng espesyal na sugo, at siya ay galit na galit. Sa tabi ng espesyal na sugo, ang ilang mga nasasakupan ay lubos ding natigilan, nag-iingat sila laban sa mga posibleng pananambang mula sa kalaban, at naisip din nila ang tungkol sa mga posibleng pag-atake mula sa anumang direksyon, ngunit hindi nila akalain na ang tela na walang anumang nasa itaas ay isang malaking pagsabog ng ganoong kapangyarihan ay direktang sasabog sa isang iglap. Lahat sila bobo. Anong nangyari? This time, we suffered heavy casualties, sakit ng loob na sabi ng nasasakupan. The special envoy gritted his teeth. It's a heavy price. Gaano man kabigat ang presyo, kailangan kong habarin ang tela ng Yetian City ngayon. I ordered the ground troops to fly to the air to support me immediately. The special envoy. Do it. Galit na umungol ang sugo. Nakapagpasya na ang espesyal na sugo, maaaring masira ang lungsod sa magdamag, o siya at ang isang grupo ng mga sundalo ay mamamatay lahat dito ngayon. Maraming araw ng mga hinaing ang labis na ikinainis niya. Ngayon, hindi man lang umutot ang kanyang brigada at nakaranas ng matinding pagkalugi, bilang isang commander, paano niya malalamon ang hiningang ito? Sa wakas ay natalo ng galit ang katwiran, at siya ay nahulog sa kabaliwan. Ang mga nasasakupan ay hindi nang ahas na sumuway, mabilis na ikan-away ang kanilang mga kamay, inutusan ang mga tropa na ipagpatuloy ang pagbubuo, at patuloy na sinalakay ang Yetian City. Nang makita ang kalahati ng mga tropa na tinatangay ng hangin mula sa himpapawid, at nakita ang mga bagong tropa sa ilalim ng Yetian City na muling nagpupuno, ang elder na nagising mula sa pagkabigla ay agad na naunawaan na ang planong ito ay hindi gagana. Bakit nagpapadala pa ng tropa ang special envoy sa Yetian City? Hindi niya ba alam na kakaiba ang Yetian City? Sa sandaling pumutok ang porma sayon na. Ito. 10,000 ng ating mga tropa ang direktang naitaboy, halata namang hindi tama ang sitwasyon, lumalaban pa siya, multo. Ilang sunod-sunod na nabigo, nagagalit ang mga tao. Normal lang sa special envoy ang ganyang reaksyon, pero ang mali ay aso talaga si Han Sanchen, using this invincible formation at this time, we are now even with all kinds of anger. In fact, it is just kicking against the iron plate, and in the end, it can only be our own legs. Elder, please give me an order. Our Yetian City should give up the attack for the time being. Sa ngayon ay hindi oras para maging mayabang. Bagamat ang pagkawala ng 10,000 kabayo ay wala sa atin, ito ay isang pag-aaksaya pa rin ng sakripisyo. Kung ang tortoise shell sa Yetian City ay talagang ang pagbuo ng Chanmo Castle,
dapat ay gumawa tayo ng pangmatagalang plano at gumawa ng bagong plano, sa halip na magmadali ng ganito para ilabas. Ang ating personal na galit, hindi isang maliit na bagay ang padalos-dalos na pag-atake at pag-aalay ng mga sundalo para sa wala, ngunit isang malaking bagay ang mawalan ng mukha. Ang kasalukuyang pagkilos ni Han Sanchen ay nagligtas sa buong lungsod mula sa matinding lamig, at ang mga puso ng mga tao ay nawala na. Marami na tayong natamo, kung tayo ay magdaranas ng panibagong pagkatalo sa oras na ito at matatalo pa rin ang gayong walang utak na labanan, natatakot ako na mas maraming tao sa Yetian City ang papabor sa Han Sanchen. Tama, bagamat karamihan sa Yetian City ay mga negosyante, kung ang kalooban ng mga tao sa isang lungsod ang kanilang gusto, ito ay lilikha pa rin ng mas malaking problema para sa atin. Sa totoo lang, walang mali dito. Kung ang isang lungsod ay may napakahirap na kaaway gaya ng Han Sanchen, at mayroong isang grupo ng mga residente ng lungsod na patuloy na tumutulong sa kanya, kung gayon ito ay talagang hindi magandang bagay para sa sino mang umaatake. Bahagyang itinaas ng matanda ang kanyang ulo, tumingin sa Yetian City, at pagkatapos ay dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig, order. Oo, magpadala ng karagdagang 100,000 katao upang palakasin ang pag-atake sa Yetian City. Ano? Ang isang grupo ng mga nasasakupan ay tulala lahat, ano ang ibig sabihin nito? Sa tingin mo ba kulang pa ang ulo? Elder, hindi talaga alam ng subordinate na ito kung ano ang ibig mong sabihin. Oo, malinaw na ang sitwasyon ng kalaban, kung magpapadala tayo ng mga tao sa pag-atake sa oras na ito, ang pag-atake ay walang kabuluhan, at ang depensa ay madaragdagan ang mga casualty ng walang dahilan, ano ang punto? Hindi na natin maibabalik ang mukha, bagaman hindi tayo maaaring matalo ng ganoon kabilis, ang palagiang nasawi ay laging pangit. Isang grupo ng mga nasasakupan ang nagmamadali. Malamig ang tingin ng matanda, do as I say. Sabi ng matanda, gaano man kayo ang mga nasasakupan ngayon, wala silang magagawa kundi ang kumagat ng bala at magpadala ng general na mamumuno sa hukbo upang suportahan sila. Marahil, sa puso ng matanda, bagamat maraming beses na siyang binaygo ng espesyal na sugo sa labanang ito, siya pa rin ang puso't kaluluwa ng matanda kung tutuusin, sa makatuwid, kahit may nasawi, ayaw ng matanda na masyadong nakakahiya ang espesyal na sugo. Tanging ang ganitong uri ng paliwanag ang maaaring puwersahang bigyang katwiran ang daluyong ngayon ng mga nakalilitong operasyon. Kung hindi, ano ang sasabihin mo? Hindi nagtagal, ang hulihan ng mga tropa ay nagtipon na ng 100,000 hukbo, at pagkatapos ay mabilis na nagmarcha patungo sa Yetian City. Para naman sa frontline special envoy, namumula na ang mata niya, at talagang handa na siyang bumalik at maparusahan, kung tutuusin, alam din niya ang kahihinatnan ng gayong walang isip na paglalaro. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay darating pa rin ang mga reinforcements sa pagkakataong ito, na ang ibig sabihin ay hindi lamang walang balak ang matanda na parusahan siya, kundi hinihimok siyang umatake ng ganito. Damn it, reinforcements are here, hit me hard. Nang may kumpiyansa, ang likas na sugo ay mas agresibo. Sa lungsod, nakabalik na si Han Sanchen sa underground base sa oras na ito, at pagkatapos makumpirma na ang 5 elemento ng Divine Stone ay nagpapalabas pa rin ng natitirang init, pansamantala niyang ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Pagkaraan ng ilang sandali ay may narinig siyang yabag sa labas ng kanyang bahay. Ngumiti siya, tumigil ka nga sa labas, pasok ka. Sa utos ni Han Sanchen, sa sumunod na segundo, nagmamadaling pumasok si Peklat, Commander Ant-Man, at Hygiene. Leader, medyo lampas sa orihinal mong plano ang mga bagay, nagmamadaling sabi ni Hygiene. Diretso siyang pinutol ni Han Sanchen, alam ko, kaya naglakad-lakad kayong tatlo sa harap ng pintuan ko, natatakot akong maistorbo, ngunit balisa, at gustong malaman kung ano ang gagawin, tama. Bumaba ang ulo ni Hygiene at walang sinabi, obviously, tama ang hula ni Han Sanchen. Sandaling nag-isip si Scar, at pagkatapos ay sinabi, hindi ko mapigilan, ayon sa iyong plano, ang kalaban ay dapat bumalik sa kalmado pagkatapos ng pagsalakay, ngunit hindi lamang ito nangyayari ngayon, ngunit ang pambobomba ay palaki ng palaki. Sabi ng Commander-in-Chief Ant-Man, nag-aalala din ako kung ang ating defensive formation ay makakatagal kung magpapatuloy ito. Kinakabahang sabi ni Scar, opo, Lord,
bagamat malakas nga ang pagkakabuo ng kuta ng tiyan mo, baka hindi nito mapaglabanan ang konsumo ng kalaban, tayo, may gusto ka bang isipin? Hindi nagsalita si Han Sanchen, hindi niya talaga akalain na magpapatuloy ang pag-atake ng kalaban pagkatapos kainin ang pagong, gayunpaman, napansin na niya ang ganoong pagbabago mula nang gumala silang tatlo sa labas ng pinto kanina lang. Sa pakikipag-usap sa kanila, patuloy ding iniisip ni Han Sanchen kung bakit ginawa ito ng kaaway, at kung ano ang kahalagahan ng paggawa nito. Naisip ito ni Han Sanchen. Alam mo ba kung bakit nila tayo patuloy na binubugbog? Ngumiti si Han Sanchen. Sabay-sabay na tumango ang tatlo, si Haijin lang ang hindi masyadong desidido. Alam ni Han Sanchen na, sa paghusga sa ik ni Haijin, dapat siyang magkaroon ng sariling ideya. Ito ay napakahusay din, kung tutusin, ang pinamumunuan ni Han Sanchen sa team ay ang gabayan ang kanyang mga nasasakupan para maliwanagan, sa ganitong paraan lamang, kapag kailangan niyang gumawa ng mga taktika, siya ay tatayo at mag-isa sa halip na tanungin ang lahat sa kanyang sarili. Bilang isang pinuno, ang unang aral na dapat matutunan ay ang pagtatalaga ng kapangyarihan. Isang leader na gustong gawin ang lahat ng mag-isa, siguradong hindi masama ang kanyang personal na kakayahan, ngunit ito ay dahil sa sobrang kakayahan niya kaya hindi siya nagtitiwala sa kanyang mga nasasakupan, kaya't ang mga subordinate na tropa ay nangangailangan ng kanyang mga opinyon sa lahat ng bagay, at natural na ang katawan ay unti-unting bumababa sa ik, at ang kahusayan ng paggawa ng mga bagay ay pabagal at pabagal. Minsan, ang pagmarcha sa digmaan ay kapareho ng pagsisimula ng isang kumpanya. Haijin, ano sa tingin mo? Tanong ni Han Sanchen. Hindi nagmamadaling sumagot si Haijin, bagkus ay nag-isip ng mabuti, at hindi nag-isip ng dahilan sandali, pakisabi ng malinaw sa pinuno. Na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!